green. So, kung meron po tayong mga Bible, mapagbukas po tayo sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. At yun po yung theme natin, di ba? The fruit of the Spirit this year. So, basahin natin siya. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, syempre wala po tayong Holy Spirit. Tama po ba? So, kung tayo po ay naging Kristiyano at tinanggap po natin si Jesus Christ as our personal Savior and Lord, tinanggap po natin yung Holy Spirit, and kasabay po nun yung bunga ng Espiritu na meron tayo. So, tandaan po natin na ang bunga po ng Espiritu ay hindi po siya hiwa-hiwalay na pwede po nating piliin. For example, ang gusto lang natin ay love, kung gusto lang natin ay kindness, hindi po siya dapat natin piliin. O hindi po natin siya maaaring piliin lamang, kundi isa po siyang package deal. Kaya po sinabi niya na, but the fruit, hindi po niya sinabi, but the fruits. Sabi niya po, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. So, sa bawat ginagawa po natin, tayo ay mga Kristiyano na, lagi pong merong kasabay na bunga ng Espiritu. Kapag tayo po ay nagbibigay, meron pong pagmamahal. Kapag tayo po ay nagbibigay, meron pong kagalakan. Kapag tayo po ay nagbibigay, meron pong kapayapaan sa ating puso. Kapag tayo po ay nagbibigay, meron pong kabutihan, kagandahang loob sa ating puso. At kung mapapansin po natin, yung church po natin, ang color po na team natin ay color green. Yan. Mapapansin po natin silya natin, yung blinds natin, at yung stage, yung pulpit, di ba? Puro color green po siya. So, ang color green po, ang Old English po niya ay growan. So, ang ibig sabihin po ng growan, which means to grow. To grow po. So, bilang mga Kristiyano po, mas maganda po na magkaroon po tayo ng color green sa ating pong buhay. At syempre, sa buhay po nating mga Kristiyano, since tayo ay meron ng bunga ng Espiritu, dapat po natin itong pinalalago. So, paano po ba natin siya palalaguin? Ang unang-unang bagay po na mas maganda pong malagyan natin ng color green sa buhay natin ay ang God's Word o ang pagbabasa po ng Biblia. Nung tayo po ay unang Kristiyano pa lamang, nagsimula po tayo sa verse, and then nagkaroon tayo ng verses, naging chapters, nabasa po natin yung buong libro, tapos nagkaroon na po tayo ng yung whole Bible, nabasa na po natin siya, at sometimes po, naghanap po tayo ng other translation, at hanggang dumating po tayo sa point na hindi na po tayo tumitigil na pagbasa ng Biblia. So, tanongin po natin yung ating sarili. Asa ang level na ba ako ng paglago pagdating sa pagbabasa o sa pagme-meditate ng Biblia? At ang pangalawang bagay po ay ang pananalangin po natin. Of course, syempre nagsimula tayo sa seconds, naging minutes, naging hour, naging prayer and fasting. Natuto na tayo mag-prayer and fasting, and then nagkaroon tayo ng naging prayer warrior na tayo, at hanggang sa hindi na po tayo tumitigil sa ating pananalangin. So, tanungin po ulit natin yung ating sarili. Asang level na ba ako ng pananalangin ko sa ating Panginoong Diyos? At ang pangatlong bagay po ay ang fellowship. So, sa fellowship po, pagbago po tayong Kristiyano, una po nating inaatinan ay ang Sunday service, pagkatapos Bible study, prayer meeting, workers fellowship. So, kapag tayo po ay umati na ng workers fellowship, isa lang po yung ibig sabihin nito. Ito po ay isa na tayong manggagawa. Ibig sabihin, meron na pong development sa ating buhay Kristiyano. Amen po ba? Amen. So, pagtapos po niyan, meron pa po kasunod dyan,
meetings, kapag tayo ay workers na, mati na tayo ng meetings. At minsan po, tayo na po yung gumagawa ng sarili nating activity. Tama po ba? So, meron po sa atin na workers dito na sila na po yung nag-i-initiate mismo na gawin yung isang bagay na to para sa ating Panginoon. At hanggang sa dumating yung punto na tayo po ay hindi na humihinto sa pag-attend ng fellowship. Amen po ba? At ang pang-apat po na bagay na mas magandang lagyan natin ng honor screen sa ating buhay para tayo po ay maging malago ay ang ating pagbibigay. So, noong una po tayong Kristyano, nagsimula po tayo sa zero. Minsan di pa po muna tayo nagbibigay hanggang sa nag-develop po yung ating puso, naging 1, naging 10, naging 100, naging 1,000, naging 10,000. So sometimes po, minsan nag-zero na tayo. O minsan humihinto na tayo. Minsan nakukontento na tayo sa ating pagbibigay. Pero I just want to encourage everyone na wag po tayong mag-stop. Pagpatuloy po natin at ano pa yung maaaring ibigay, ipagkaloob natin ng ating Panginoon pag tayo ay nagpatuloy na magbigay. 100,000, millions, 10 million, 100 million, hanggang sa umabot ng 1 billion, hanggang sa tayo ay hindi na humihinto sa pagbibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Isa lang po yung gusto kong iwanan na mensahe bawat sa atin ngayong umaga. Era, lahat po tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng freedom to grow. Isa pong binigay ng ating Panginoon sa atin ay ang freedom. At hindi niya po tayo nililimitahan na maging malago sa bawat aspeto ng ating buhay. That's why I encourage every one of us, even me, na i-practice po natin ang ating freedom to grow. Amen po ba? Naanyayahan ko po na tayo ay kumikita tayo. Lord, we are so thankful, Panginoon, sa umaga nito, Lord. Lord, patuloy po namin itinataas, Lord, yung iyong